Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith.
college goes. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bad State, yung arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bad State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bad State Ulat sa Umaga. Bad State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bad State Ulat sa Umaga!
Araw po ng Martes, May 7, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, the National Engineering University, Arasov, Nasugbu Campus. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsyada ng mga balita, ekonomiya ng Calabarzon, patuloy ang pagyabong ayon sa PSA. Face-to-face classes sa Santo Tomas City, suspendido hanggang May 10. Project Angel 3 Run for a Cause para sa mga batang manggagawa, isasagawa ngayong Mayo sa Laguna. 4-day work week ipatutupad sa lokal na pamahalaan ng Imus, Cavite. At hilot massage kit ipinamahagi sa LGBTQIA sa Palacat, Batangas. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ekonomiya ng Calabarzon, patuloy ang pagyabong ayon sa PSA. Sinasabing tumaas ang economic performance ng Calabarzon ng 5.3% para sa taong 2023 ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.94 trillion pesos, umangat ito ng 3.10 trillion pesos. Kaya't kinikilala ang rehiyon bilang pinakaprogresibong ekonomiya sa labas ng NCR. Dahil umano sa malalaking industriya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, tulad ng industrial zones at manufacturing facilities, agriculture, forestry and fisheries at financial and insurance activities, nakaapekto ito sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Samantala, face-to-face classes sa Santo Tomas City, suspendido hanggang May 10. Pansamantala, magpapatupad ang asynchronous learning ang DepEd sa lungsod ng Santo Tomas hanggang May 10. Bunsod ng matinding init. Inaprubahan ni Mayor Art June Marasigan ang rekomendasyon ng DepEd Schools Division's Office, Santo Tomas City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Information Office na suspendihin ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Magpapatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning. Samantala, magpapatuloy naman ang mga regional athletic meet, examination, graduation exercises, research deliberation at iba pang aktibidad na nangangailangan ng presensya ng mga mag-aaral. Pinaalalahanan naman ni Mayor Marasigan ng mga organizer na siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng kalahok. Samantala, ibang balita naman tayo, Project Angel 3 Run for a Cause para sa mga batang manggagawa, isasagawa ngayong Mayo sa Laguna. Handog ng Dole Calabarzon katuwang ang Regional Tripartite Industrial Peace Council o RTIPC-4A ang Project Angel 3 Eco Run for a Cause na may layong maiahon sa hirap ang mga child laborers sa buong rehiyon. Ang naturang Run for a Cause ay gaganapin sa May 19 alas 4 ng umaga sa University of the Philippines Los Baños sa Baker Hall, Los Baños, Laguna. Samantala, sa mga nais sumali, maaaring mag-register online o kaya ay magpadala ng mensahe sa Run Mania Philippines Promotions Incorporated Facebook page o sa runmaniapromotions@gmail.com upang magsumite ng mga kailangang mga detalye. Para sa iba pang mga detalye, maaaring umantabay sa Facebook page ng Dole Calabarzon at Project Angel 3 Eco Run for a Cause. At yan, at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala.
Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din limutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa Batsate Ulat sa Umaga. Batsate Ulat sa Umaga. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, 4-day work week ipatutupad sa lokal na pamahalaan ng Imus. Batsate Ulat sa Umaga. Para sa detalye ng balitang yan, narito si JM Villahin. JM, i-Batstate Ulat mo. Magpapatupad na ng 4-day work week ang pamahalang lungsod ng Imus simula ika-6 ng Mayo hanggang ika-31 ng Hulyo ngayong taon dahil sa tumitinding init ng panahon. Alinsunod sa Executive Order No. 027, ang mga tanggapan sa lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng adjustment sa kanilang work schedule, Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, ang mga pangunahing tanggapan naman sa pamahalang lungsod ng Imus ay mananatili sa kanilang regular na operasyon. Para sa Batstate Ulat, ako si JM Villahin ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, JM Villahin. Samantala, pilot massage kit ipinamahagi sa LGBTQIA sa Palacat, Batangas. Batstate Ulat sa Umaga. Tumanggap ng hilot massage kit ang 25 na mga miyembro ng LGBTQIA community na nagsipagtapos sa hilot massage training project sa Palacat, Batangas nitong Lunes. Nakapaloob sa kit ang scrub suit, towels, powder at iba pang gamit sa pagmamasahe. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Palacat ang ganitong proyekto sapagkat nakita nila ito sa ibang bansa na ito ay magandang source of income. Samantala, tumanggap din ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo upang pangtustos sa kanilang iba pang pangangailangan. Katuwang ng lokal na pamahalaan ang Public Employment Service Office o PESO at TESDA sa matagumpay na pagsasagawa ng programa. Batstate Ulat sa Umaga. At yan ang unang pasada ng mga balita. Batstate Ulat sa Umaga. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan.
Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ulat sa umaga. At kayo nga'y nakatutok pa rin, ito lamang yan sa Bat State Ulat sa Umaga. Ulat sa umaga. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Ulat sa umaga. Pinsala ng El Nino sa mga pananim sa Batangas umabot na sa 83 milyon pesos. Lalaki patay sa pamamaril sa Chaong, Quezon. Para sa balitang Good Vibes, driver sa Batangas City hinangaan ng mga netizens dahil sa pagmamalasakit sa mga PWD at senior citizens. At para sa balitang sports, Darvin Ham sinibak sa pwesto ng Lakers bilang head coach. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinsala ng El Nino sa mga pananim sa Batangas umabot na sa 83 milyon pesos. Umakyat na nga sa 83 milyon pesos ang halaga ng mga pananim na napinsala dahil sa matinding epekto ng El Nino sa Batangas. Ito ang inihayag ng Provincial Agriculture Office kaugnay sa pinakahuling update ng mga agricultural damage dulot ng nararanasang matinding tagtuyot. Pangunahing apektado sa lalawigan ang mga pananim gaya ng palay, mais, kamote at iba pang high-value crops. Sa Tala, bayan ng Nasugbu ang may pinakamalaking danyos na naumabot na sa mahigit 28 million pesos. Samantala, nakahanda namang magpaabot ng tulong ang Batangas Provincial Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Samantala, ibang balita naman tayo, lalaki patay sa pamamaril sa Chaong, Quezon. Nasawi ang isang lalaking pinangalanang alias Joseph matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Cabay, Chaong, Quezon itong linggo. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima sa barangay road nang harangin ito ng sospek at pagbabarilin sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos maisagawa ang krimen ay agarang tumakas ang sospek. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sospek at ang motibo ng pagpatay. Samantala, narito naman po ang ating Good Vibes Balita. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para nga po sa ating Balitang Good Vibes, driver sa Batangas City hinangaan ng mga netizens dahil sa pagmamalasakit sa mga PWD at senior citizens. Hinangaan nga ng mga netizens ang isang jeepney driver sa Batangas City kamakailan. Ang jeepney driver kasi ay hindi nagpapabayad ng pamasahe para sa mga senior citizens at PWD. Ayon sa post ni Marico Arleliano, kahit raw mahalang bilihin ay nagagawa pa niyang tumulong sa kapwa, kaya naman saludo raw siya sa ganitong driver. Tadyang nga namang kahanga-hanga si Manon Driver dahil sa mabuting kalooban niya na nakapagbibigay ng good vibes sa bawat puso ng nakakarami. Sports Balita. Lakers ang kanilang head. At para nga po sa ating sports balita, Darvin Ham sinibak sa pwesto ng Lakers bilang head coach. Para sa balitang yan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, Ibat State, ulat mo. Sinibak ng Los Angeles Lakers ang kanilang head coach na si Darvin Ham matapos matalo sa first round playoffs laban sa Denver Nuggets. Sinabi ni Lakers General Manager at Vice President of Basketball Operations na si Rob Pelinka na mahirap na desisyon ang pagtanggal kay Darvin. Pinasalamatan naman nila ang kanilang kontribusyon sa koponan at tiniyak na maghahanap sila ng paraan para maangat ang Lakers at makuha ang kampyonato. Bago maging Laker coach,
Naging assistant coach si Ham sa Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks at Lakers mula 2011 hanggang 2013. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Maureen Gonzalez, sa hatid mong sports balita. Ulat sa umaga. Samantala, para naman po sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Martes, asahan pa rin ang mainit na panahon na maaaring magkaroon ng panandaliang buhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Walang nakataas na gale warnings anumang baybayin sa bansa kung kaya't malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit syempre, paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 5:32 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:13 ng gabi. Ulat sa umaga. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 57.41. Canadian dollar, 41.97. Singaporean dollar, 42.51. Saudi Riyal, 15.31. Euro, 61.81. Chinese Yuan, 7.95. At Japanese Yen, 38 centavos. Ulat sa umaga. At yan nga ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Ulat sa umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ulat sa umaga. At huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow po itong ating Facebook page. Nga pala, happy 6K followers, DWBX. Congratulations sa ating lahat. Lumalaki na ang ating sakop ng BX. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng nagla-like at nagpa-follow sa ating page. Again, DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ganon din po yung aming username doon sa aming YouTube channel. I-search nyo lamang po DWBX 96.5 at syempre sa aming TikTok at DWBX 96.5. Ulat sa umaga. Sa ating mga BAC students, ayan na, malapit na po kasi ang tapos ng semestre. Kaya naman, magkakaroon ulit tayo ng live auditions para sa ating DWBX members na nag-hire talaga. Naghahanap kami ng mga student, news writers, news reporters, student dramatistas, student photographers and videographers, yung ating technical, audio technical, at saka sa we are also open for those who wants to be a graphic editor dito sa ating page. At syempre, ang ating looking din kami sa mga social media managers natin kasi nga medyo lumalaki na po yung ating sakop at tatlong platforms na yung ating ginagawa ng contents. Kaya naman kailangan namin ng mga tulong ng ating mga BAC students. Kahit ikaw ay first year pa lamang, kahit wala pang alam, don't you worry, dahil tinuturuan naman ng Ma'am Lenny. Ayan. Kaya naman po, antabay lamang sa aming Facebook page para sa announcement kung kailan gaganapin ang auditions para sa ating student members ng DWBX 96.5. Ulat sa umaga. At abangan nyo rin dahil malapit na po ang ating excited na ako. Third year anniversary na natin on August. Abangan yan dahil may mga pasabog din tayo na pakulo dyan again this August. At maraming salamat po sa pagtutok sa Bat State Ulat sa Umaga. Muli tayong magkita-kita, magkasama-sama, magkarinigan dito sa Bat State Ulat sa Umaga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang yan sa DWBX 96.5. Bat State Ulat sa Umaga. Muli ako po ang naging kabalitaan, Bat State Ulat, Lenny Ila. Bat State Ulat sa Umaga. Ay
nako, bago ko po makalimutan isa munang good morning kay Jill sa mga nag-aano dyan sa ating Facebook page. At syempre kay Marvin, ayan, magandang umaga po kung nasan man kayong lahat ngayon. At abangan nyo po pala kasi i-congratulate lang din natin yung ating DWBX Radio Dramatistas dahil nag-compete po kami last time sa PASUC National Culture and the Arts Festival 2024. Naginanap po sa Manila, ayan, national competition. Congratulate lang natin. Bagamat hindi kami nakapag-uwi dahil sa mga hindi natin naasahang pangyayari, subalit proud pa rin kami. Kaya naman po gusto naming marinig nyo rin ang aming naging entry sa national competition. Kaya naman abangan nyo one of these days ay ipapalabas namin ng live. Live na live nyo po mapapakinggan. At live na live ding iaarte ng ating mga naging dramatistas. Ayan, si Marvin, si Rovic, Jeremy, si Isa at saka si Avi, mga pinandayo natin sa ating national competition. Abangan nyo po, live na live nyo po silang mapapakinggan. Kung paano namin siya pine-present during competitions, ganun nyo rin sila mapapakinggan. At inaayos ko lamang din pero ipapakinig ko rin po sa inyo yung naging performance namin noong Strasuk, noong regionals naman na kung saan nagkamit nga tayo ng first place or yung championship kaya tayo nakapunta sa national. So abangan nyo po yan, lahat po yan ay ating ipapalabas para naman marinig nyo pong lahat yung naging pambato natin during the regional and the national competition. And again, manatiling nakatuto ka dahil susunod na po ang Pusong Kuto Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na!